Maki-joyride na, dito lang sa Lakwa Chika. Good morning mga classmates! Isa na namang oras ng Lakwa at Chika ng hatid namin sa inyo dito lang sa Lakwa Chika. Kasama niyo po kami, ako po si classmate Cholo. At ako naman po si classmate Stel. Ayun, March 3, ang bilis ng panahon classmate Stel. Sobrang March bilis. na. Hindi mo napapansin, no? Parang kahapon lang February. Yes, hindi ko nga napansin kasi akala ko February 28. Hindi ko napansin na parang, wala nga palang February 29, 30, and 31. Oo nga, actually tinatanong ko nga March sarili ko, na. paano kaya may birthday ng February 29? Ay, sige, push mo. Every Tanong 4 ko, years. just to end the feels February, paano pa kayo may mga months rin ng 30 and 31? I mean, how do they... 30-31, hindi nga umabot ng 30-31 ng February. Ay, kaya nga, I mean, kunwari, April 30 sila. That's your point. Ganun. Oo nga, no? Very good. Siguro, Hirap nun. Oo, mahirap yan pag February. Pero ayun nga, isa pa sa mga ganap no ngayong February, ngayong March pala, is ang parating ng favorite nating mga UP students ang midterms. Ouch. Ito na yun. Parang nanlumo ako. Oo nga ito na yun ang hinihintay ng lahat, na matapos na no, ang midterms. Yes. Kasi after ng March, April, May, April medyo madalang ang exam. Hindi lang yun, mainit pa, dude. Sobrang init. Actually ngayon ang ngayon init. na, nagsistart na siya. Ay, pero ngayon nakakatuwa kasi ang lamig-lamig ngayon sa ang lamig-lamig ngayon ng hangin. Pero nandiyan pa rin yung kaninang umaga, araw. madaling araw, mga 6 or 7, sobrang lamig niya. As in, handa na ako sa init ng panahon. Tapos paglabas ko ng bahay, biglang, ang lamig! Well, it's surprising nga kasi sa Yes. different days natin, it's around 33-34 degrees Celsius. Ngayon, according to our sources, it's 29 degrees. Wow. 29 degrees. Sobrang Compared from the previous days, sobrang init talaga. Talagang yun, mararamdaman yung humidity kasi ang init, pati yung hangin ng init. Tapos, Summer pag is natamaan ka approaching. talaga ng araw, masusunog ka. As in, mararamdaman mo na nasusunog ka. Ngayon talaga, kahit matirikan ka ng araw, Hindi naman sobra, may hangin pa. Kaya nakakatuwa ngayong araw, no, paglabas ko ng classroom, napakalamig pa rin. Hindi ka papawisan kahit napakalayo ng lakad. Yes. So very nice 'yon, no. Mga ganap pa no ngayon, nabalita mo ba yung kay Jolo Revilla, Yes, yung sino bang hindi nakabalita yung self-inflicted ba 'yon? Self-inflicted incident. Ay nako, ewan ko, pero eto bagong-bago, fresh na fresh no, si Bong Revilla, yes. pinayagan bisitahin si Jolo. Bakit kaya? Baka siguro yung family. Pero 'di ba hindi yun pwede. Pero kasi 'di ba kung bakit siya binibigyan siya ng freedom to visit his son compared to others na sabihin natin na hindi nga hindi government inclined or hindi government official, talagang nasi-stay lang sila doon sa prison. Oo, at kahit anong mangyari, parang actually wala pa nga silang balita sa outside world So nakakapagtaka bakit siya binibigyan ng freedom or ng leeway para bisitahin ng kanyang anak. Well, government, let's see where it goes. Tingnan natin kung saan mapupunta yung nyo. Pero yun nga, ngayon, syempre sa Lakwa Chika, alam nating lahat, no? Kung ngayon pa lang kayo nakapakinig ng Lakwa Chika, ito po ay isang travel and event show, weekly travel and event show dito sa DZUP. Kaya, hindi na natin patatagalin pa, no? Ang ating, ating featured place for the week, paano ba? Dumaan ng maraming pagsubok. Pero ang gusto ko malaman dito, no, ano kaya ang pakiramdam pa rin pag binabalikan yun? Kasi pag nasasabi yung place na yun, or pag pa rin nasasabi ba? yung event. Pag sabihin natin ngayon, pag nababanggit yung Yolanda, ano pa rin ba ang tumatatak sa utak ng mga tao doon? At syempre na ating special guest. So, ano ba ang ating special guest? Ang ating special place? This place was briefly the capital of the Philippines noong 1944 hanggang 1945. At dito rin makikita ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas, ang San Juanico Bridge, at kumokonekta sa dalawang islang Samar at Leyte. Dito rin makikita ang Santo Niño Shrine and Heritage Museum na isang granding mansyon na pinatayo ng dating Pangulo Ferdinand Marcos para sa kanyang asawa na si Imelda. At syempre kakagaling dito ng ating Santo Papa Yes. na si Pope Francis, Yes, no? At dito siya recently nag-mission. lang. Oo, actually. At para yun nga, gusto niya talaga. Oo, yun talaga yung main goal niya pumunta dito. Nasa itinerary niya nung yun. narinig niya yun yung sinabi niya, diba? Nung narinig niya yung nangyari dun sa place na yun, sabi niya, I want to visit this place. I want to comfort Talagang the nilagay niya people. sa kanyang St. Francis World Tour. Pope Francis World Tour. Nandun talaga sa kanya listahan ang Yolanda, no? So, sige, ayun yung Yolanda. Ano ba? Ayan tayo na ako. Ay, nasa listahan niya yung Nagiging lugar na ito. siya.
Kaya huwag natin patagalin pa, no? Ang ating feature plays for this week ay Tacloban. Ayun na, syempre kasama natin dito. Hindi ko na bibigay yung mga detalye ng mga second year, kasi second kilala year. niyo na yan. Oo, kasi Isa na alam siyang nyo, pamilyar na tao sa ating lahat, mga bilang bago ka classmates. dito, classmates Tel, no, sa Lakwa Chika. Yes. Hindi bago sa amin na pati ang hosts nag-share din ng kanilang experiences na one episode kami naman ang nagkikwento. Kasi minsan, nakaka-overwhelm na rin na ang daming pumupunta dito from other places na pwede naman kami din ang magkwento. Pwede naman tayo mag-share. Ayun. So ngayon, yun ang mangyayari dahil isa sa mga bagong host ng Lakwa Chika, no? Partner in crime. Ayun, ang partner in crime mo. Siyempre ay nandito, second year broadcast communication, no, ng UP Diliman. Bakit ba kailangan natin i-build up to? Kaya Nakakasawa nga, na. para emphasize. Ito na yun. Ito na po ang ating guest. Guest for today. Guest for today. Si Guest for classmate Dave. Hi, classmate Dave. Hello, magandang umaga, classmates Ayan. Tel at classmates Sol, at magandang umaga sa ating mga ka-chicks. Good morning! Ayun, classmate Dave, anong feeling na nasa kabilang side ka naman na hindi ikaw yung nagtatanong ng tanong at kami ang nagtatanong sa'yo ng tanong? Mas madali ba? Pili ko mas madali din kasi kwentuhan lang Gan tayo syempre. eh. Pag-share lang ng experiences. Minsan kasi mahirap mag-isip ng tanong. Ay, ganun ba? Well, totoo naman talaga yun. No? At syempre, ang gusto rin namin makuha sa'yo ano nga ba talaga ang mga kaganapan ngayon sa Tacloban? Yes. At syempre, kung paano ba namin may explore pa ang Tacloban despite what happened. Pero dadakuin ko na yung tanong ko kanina. Kasi yun nga, sinasabi natin na yung Yolanda nangyari sa Tacloban. Gusto mo namin kasi kahit na a year, actually more than a year na has passed yung nangyayari yung event na yun, no? Pero sa akin kasi, nakakapagtaka, pag tinatanong mo ba sa isang tao na taga Tacloban about Yolanda, naiinis ba siya? Kasi kung iisipin mo, no, parang yung idea na nababrand na yung Tacloban as a devastated city or a devastated city in the Philippines, parang hindi ba nakakairita for you yon? Or ano bang nasa isip mo ngayon pag nababanggit pa rin yung Yolanda at Tacloban. at nahihahalin tulad siya sa Tacloban? Ako naman sa sarili ko, parang normal lang naman yun pag may tatanong nila na from Tacloban ka, Yolanda, something like that. Talagang hindi may iwasan kasi recently nga, yun talagang pinakamalaking nangyari doon sa syudad namin. At hindi Kaya lang sa syudad lang. nyo, no? Pati Oo. sa Pilipinas. Pati sa Pilipinas. Parang okay lang, hindi naman ako nairita. But it Like, never it's comes out normal. as something na parang, bakit ba binabrand lagi sa amin yung Yolanda? O di kaya parang hindi na lang kayo Nakakasawa. minsan mag-move on. Mag-move on na matagal na yon. Sana hindi na makita or maging devastated city ang Tacloban dahil lang sa Yolanda. Actually, okay lang din. Talagang Okay lang talaga. okay lang mag-move on, pero wag nating kalimutan ang nangyari. Exactly. mas- Actually, that event made the Philippines won, no? So hindi rin may magandang side din doon sa pagbabrand siguro din ng Yolanda. or hindi naman pagbabrand pero yung pag-relate ng Yolanda sa Tacloban. Tacloban. Siguro sa positive side naman, parang Yolanda. Wow, survivor. Oh, Exactly. May pag-asa. Exactly. Diba? Something positive. Ganun Point. din. Nakadikit din yun sa Yolanda, yung pag-asa, di ba? Exactly. And kung isipin natin, no, ang dami-dami rin na mga estudyante from UP Tacloban na nandito ngayon sa UP Diliman na lumipat, no. At ano bang pagkakaiba para sa iyo na ng UP Tacloban at ng UP Diliman? Siguro sa UP Tacloban kasi maliit lang kasi yung campus, so we know everyone. Oo. Mga ilang colleges? Hindi siya colleges ang tawag. It's Ano? like Department of Management. Okay, ganun. okay. Kasi ang UP Tacloban isa siyang college ng UP Visayas. Oo. Yes, It's a sector of UP Visayas. Tapos dito naman sa UP Diliman, talagang na-culture shock ako kasi very diverse yung people. Iba-iba from different paths of life, 'di ba? Walks of life. Talagang na-culture shock ako pagdating ko dito. Bakit meron bang sense of dahil nasa Tacloban mostly mga tao near Tacloban lang ang nandoon or ang nag-aaral doon or pumipili na pumunta sa UP Tacloban or meron din talaga mga people from Luzon, people from Mindanao na pumupunta dun sa inyo? Yung makilala ko, usually talaga Galing. pinipili lang UP Tacloban kasi karatig lang yung Mm-mm. karating lugar lang yung tinitirahan nila. Tapos meron ding iba, may mga friends ako na mga taga Luzon, taga Mindanao, pinilang UP Tacloban kasi may relatives din sila doon. So most likely kapag malapit sa place. Well, oo nga naman. Proximity is actually a big factor in Or terms minsan, of ano. or minsan gusto daw nilang maging independent kasi Oo, totoo. malayo nga ito Ayaw sa Luzon, sa Tacloban. Visaya, o sa Mindanao.
Well, yun nga, meron na tayong patikim no tungkol sa Tacloban. Pero syempre, i-delvin pa natin yan a little bit further mamaya sa ating next segment na Tourist Attack. Kaya sagutan niyo po ang aming question of the week. Makikonnect naman kayo sa amin. Ano ang nagbibigay sa'yo ng pag-asa? Ayun. Ano nga ba talaga nagbibigay sa iyo ng Mamaya, pag-asa? mamaya, Gusto sasagutin namin ko yan. malaman niyo. Oo nga, kasi Tel. Sobrang... Pero sa ngayon, no, leave us a Deep. message. Text us up 0927-220-8332. Promote with us by leaving messages on Facebook, Laco Chica sa DZUP 1602. At i-tweet na kami at Lacochica DZUP. Visit DZUP website, dzup.org. Ayun, magbabalik po ang Laco Lacochica. Tara, makijoyride na. Dito lang sa Lakwa Chika. Bago tayo tumuloy sa Lakwatsa, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka sa Lakwachika, ka-chicks ka pa. Ayun, at Ayan. nagbabalik po ang Lakwachika. Kasama niyo pa rin kami. Ako po si classmate Cholo. At ako pa rin po, si Classmate Stel. Ikaw pa rin, nag-iiba Kaya ka nga ba? Sorry, medyo sabaw. Ayun, Magaling kasama pa rin exam. natin. Si? Si Classmate Dave. Ayun, Hello. Classmate Dave, kamusta ka naman? Hindi ka natin Ayos lang. nakamusta kanina. No? Natawa. Kamusta ka ba? Okay Oo ka nga. naman ba? Hingal na Hindi hingal ko ka. nalulungkot ako kasi 'di ba magsa-summer na. Tapos gusto ko talagang umuwi. Pero dahil sa academic calendar shift, talagang mabibigo You know. akong umuwi. Sabi nga namin, midterms na. So maghandahan Midterms ka. pa lang. Patapos na ang iba, midterms pa lang tayo. Ayun. yan. Pero syempre, hindi tayo magde-delve in sa midterms pa lang at sa ang tagal-tagal pa ng bakasyon natin, yes, no? kasi gusto ko pang malaman more about Tacloban. Exactly. At yun, syempre, simulan muna natin, paano ba makakapunta sa Tacloban? Actually, may dalawang paraan. Ang isa mo sa pamagitan ng himpapawid. Gusto Himpapawid. ko talaga yung pamamagitan ng Ano yan? Airplane. Flying broom, mga ganun. Paano? O, himpapawid. Siyempre, punta ka sa Naiya, di ba? Oo nga naman, di ba? Hindi, Anong naiya? airplane agad. Naiya 1, 2, 3, 4. Hindi. Okay. Anyway. So, kayo Gusto ko yun. Okay. Anyway, Himpapawid, um, meron din tayong by land. Yeah. So, Talaga? Paano yun? sa himpapawid muna. Himpapawid talaga term natin, no? So, mga 1 hour siya. 1 hour and 15 minutes. Ganun. Okay, mabilis Oo. lang. Tapos noong December, nag-land trip kami ng kapatid ko. Sobrang haggard kasi more than 24 hours sa travel. What? Oo. Yes. And, Kasi, okay. Tama ba? Correct me if I'm wrong ha. Pero hindi lang siya land travel kasi May ferry. may roro Yeah, pa. Yeah, may Okay. roro. Oo. Oh, so 24 hours. Paano ang travel nun? Okay. So, nagsimula kami doon sa Cubao. Then, pumunta sa Bicol. Then, Mhm. from Bicol, yung roro nga, papuntang Northern Samar. Then, Okay. bus ulit, dire-diretso na papuntang Tacloban. Isang bayaran lang ba yun, Wow. classmate? Yeah. So pag bayan nagbayad ka dun sa may Cubao, Ayun na Diretso isa na yun. na. Isa na yun. More than Oo. 24 hours. More than 24 Sakit sa puwet nun. ang Pero, sakit nun. sobrang Gano'ng katagal sakit. sa Oo. first bus? Sa first bus, siguro from 1 p.m. to like 3 p.m. So Ganun, 2 hours. Pero wala bang 3 ferry p.m. as in going to Tacloban? Like meron bang port dito sa Manila na pupunta ng Tacloban? Sa pagkakaalam ko wala. Parang Mm. kailangan mo talagang sumakay ng bus muna. Mm-mm. Oo. Pero isang great experience din siya kasi 'di ba, you get the chance to see other places. Yeah. Parang ang dami mo na ring napuntang lugar. Yes, for the pero adventures sobrang ka. haggard nga It's for lang. the Pero sobrang adventurers. haggard lang, oo. Ano mas prefer mo? Mas prefer ko, syempre Earthly. Earthly. Kasi syempre mamimiss mo lang yung tahanan mo. Parang gusto ko na dun ako agad. Ang Oo. tagal. But if you're an adventure at heart, no, kung backpacker ka talaga True. na gusto mo you talaga prefer the mag-explore. land. Oo, pero yun nga, paano talaga, kagaya ng dating called Tadhana, no, nakakapagod mag-land trip. Ay! Dating Nakala- ko tadhana na Classmate naman. Chola, Di makaget over. Pero ayun nga, Tacloban is very rich in history nga, ika nga, no. So, anong mga historical sites ang pwede nating puntahan doon? Na, well, kung iisipin natin, no, nagiba na yung iba. Yeah. Pero ano nga ba, before, no, balikan natin yung very, yung past of, pre-Yolanda. Anong mga pwedeng puntahan dati ng ating mga ka-chicks? Actually, ngayon pwede pa rin naman siyang puntahan. So tayong- hindi sila nasira. may mga nasira pero pwede pa rin puntahan. Oh, that's Speaking of good. this, yung Pwede. Santo Niño Shrine. Mhm. So yun yung dating mansyon ni Marcos and ni Wow. Imelda. ni Imelda Marcos tapos Na pinagawa ni Ferdinand. ni Ferdinand. Marcos. Ah. Oo, doon sa Tacloban. Pinagawa ni Nasira Marcos kay Marcos. Oo, sa Tacloban. Tapos meron din tayong, of course, yung MacArthur Park. Mhm. Oo, MacArthur Park. Yung isa nung... Sobrang historical oo. ng mga name nila. Yes. Nung Yolanda, natumba yung isang tao. Natumba yung isang statua. Pero ngayon, Ewan ko ba't ka titinayin na natutuwa nila. na natumba siya? Hindi naman. Oo. Oo. Tapos, Naayos ba? Hindi. naayos naman Natatawa ngayon. ka lang talaga. So, every October 20,
we commemorate the Leyte Landing. Tapos meron din tayong San Juanico Bridge. So ang pinakamahabang bridge nga Gaano dito to sa alam mo Pilipinas. Hindi ko alam kung Gaano gaano kahaba kahaba. Pero mahaba siya. Ito na As in lang para mahaba. masabing mahaba siya. Meron kasing belief na kapag dadaan ka daw sa isang bridge, alam ko yung yan. diba, Yung- huwag kang hihinga. Oo, Hold wag your kang breath hihinga. until Tapos- matapos siya. Pag ikaw, ginawa mo yun sa San Juanico Bridge, mamamatay ka. Oo, tapos matutupad na yung wish mo. Alam ko yan. Magbublo ang pisngi mo lahat. Mahaba talaga siya kasi Oo. parang nagfo-form siya ng L at S. Ganun. Kasi di ba siya nagko-connecta sa Leyte and Samar. Mm-mm. Ay, ang ganda. Oo, ganun siya kahaba. Speaking of historical aspect, charot, Mm-mm. alam nyo bang yun daw talaga ang tinatawag na Bridge of Love? Kasi, Bakit? kasi niregalo daw ito, parang Valentine's gift Marcos ulit. ni Marcos ulit sa Talaga? asawa yung si Imelda Marcos. Di ba? Parang pera nila Alam yun. ko na Di kung naman saan yun. nga. Sabi, Yun ang hugot ka pa iniisip rin. ko. Well, actually, nakakatuwa nga yun, no? Kasi kung isipin mo, yung, ano yung tinatawag? Bridge of Love. Bridge of Love. May Bridge of Love din sa France. Sa France, if I'm not mistaken. Yun yung dinitikitan nila ng mga, ng mga Yung mga padlock. Yung Keys. padlock. Oo, Jesus eh. Yung padlock. padlock. Yung keys na Alright. tinatapon. Alam ko ganun. Ewan ko ba kung ano nasa isip Pero, ko. di ba, sabi nila parang tatanggalin na daw nila yung locks na yun? Kasi, Nabalitaan ko lang. Oo, nabalitaan ko nabasa din. ko. Kasi sobrang dami bigat na. daw. Oo, Oo, sobrang sobrang bigat At na. baka Baka naka-affect na siya sa ng Mhm. bridge. Pero yun nga, alam din natin dito sa Philippines na very rich in culture talaga ang ating mga iba't ibang cities dito sa Pilipinas. And hindi natin mapagkakailan na yung mga differences in culture na yan, yung richness natin, sinicelebrate talaga natin in ano ba to? In terms of fiestas. yeah. Oh, yes, Oo, yes. Oh, diba? oo. In ways of fiestas. So, nabanggit dito sa aming research na ang fiestas daw dito sa sa Tacloban ay ang Pintados, Kasadyaan at ang Sangyaw. Yes. Ayun. Festival. So ano ba dito sa tatlo ang very sikat or ang very prominent sa mga tourists? Actually, yung Pintados at Kasadyaan, ginawa na lang siyang isa. Ginawa na lang siyang isa. Naging Pintados Kasadyaan Festival na siya. Bakit? Ah, Magkalapit lang ba yung nila? Yung date ng pagsa-celebrate? Oo, parang ganun. Kaya inisa na lang siya. Tapos yung Sangyaw. So, bale may 2 festivals, official festivals sa Tacloban na sinasagawa. Pero alam niyo ba na kasi medyo may conflict yung dalawa. Kasi yung Sangyaw talaga Oo. for festival siya sa Tacloban. Tapos yung Pintados Kasadyaan, festival siya sa whole Leyte. Kasi may mga political din doon political conflicts. Okay. Yeah. As usual, Oo, lahat as naman usual, ata. oo. Pero yung ang taka ko, ano bang difference ng Pintados sa Kasadyaan before sila pinagsama? Pintados sa Kasadyaan. Alamin natin yan. Wala. Okay, so sige, titingnan Ano natin lang yan. ginagawa sa Pintados? Actually, anong kasi Is it the same nakikita? with the others? From siya? From parang inspired siya mula sa mga tribe na pinipintahan yung mga katawan nila. So, ganun. Pag Pintados Kasadyaan Festival doon sa Tacloban, makita mo na yung mga tao na may mga face paint, tapos may mga pinta din sa iba't May sayaw-sayaw Parte rin ng ba katawan. sa Yeah. It's Yeah. fun. Yeah, okay. So it's basically the same as with the others na mga Pintados Festival. Mm-mm. Kasi di ba alam ko may Pintados Festival din sa Pasig, Iloilo na pinipintahan din nila sarili nila. Tapos street dancing around the street complex, dancing around the din. plaza. Mhm. So ganun yung basically. For ano ba to? Yes. For Santo Niño? For Santo Niño. For Santo Niño. Alright, so around January, hindi. June. June. June Malapit kaya sa na. Tacloban. Malapit na pala. Hmm. Tapat pa ng yun, no? Na araw. Diyos ko, Oo. Mario. Oo, Araw pa ba? Araw as in Hindi, kasi di ba parang... June? Oo. Ewan sige. ko. Tapos ito naman proud akong Well, summer natin. Oo. ito naman Ah. proud akong festival, yung Sangyaw Festival. Ito ba favorite mo? Bakit? Oo, kasi actually itinayo siya noong 1980s pa si Imelda Marcos. Then nawala siya. Then nabalik ulit noong 2008. So, pinatayo din ni Marcos, ni Imelda. Ferdinand. Hindi naman. Binalik na ng mayor. Okay. Oo, binalik na ng mayor. Pero nag-originate siya kay Imelda. Oo. Tapos nung recently, ginawa na siyang Parade of Lights, yung Sangyaw Festival. So, napakakulay. Kung nakapunta na kayo sa Lantern Parade, Mas makulay pa. mas makulay doon at mas malalaki ang Ilaw. mga lanterns. Yes. May pinaghahandaan talaga. Pinaghahandaan talaga. Competition ba to? Or talagang Hindi parade? siya competition. Parade lang talaga siya. To Wow. showcase the different parang makikita mo sa Tacloban like San Juanico Bridge. May lantern na San Juanico Bridge. May Wow. lantern ni MacArthur. Ang ano ba, ang sangyaw ba is, did that originate from a specific
Tacloban word? Ay, ano bang language sa Tacloban? Waray. Waray. So, may waray word ba ang sangyaw? Sangyaw, wala eh. Wala siya Wala. sa language namin, yung sangyaw. So, basically, baka ginawa lang siya for the festival itself. Yes. Well, that's nice. Oo nga. Parang, Bakit sangyaw? oo nga. Bakit kaya sangyaw ang, na? ang una ko na kala ko sayaw eh, Sayaw. yung mga sayaw. Kasi it sounds alike. Oo. Sounds like Well, sayaw. Pero may sayawan nga ba talaga nagaganap doon sa sangyaw? Or talagang it's Ilaw just lang, a parade of... Parade of lanterns. lights lang, of lanterns talaga siya. Mm-mm. Walang nagaganap na Tapos yung street lanterns, dance. gumagawa mga barangay, Oo, mga oo. barangay. So Tas it's a minsan- competition? hindi siya competition, tapos Parade minsan lang talaga. parade. Mm-mm. Tapos minsan galing talaga siya sa city of Tacloban. At syempre, no, kung dadayo ka, kung paparade ka doon, no? Syempre, Kailangan mo ng pagkain. Oo, na nakakapagod magugutom yun. ako. Mm-mm, Na exactly. classmate Dave. Ano bang mga lugar sa Tacloban yung pwede kong pag-food tripan? Ako May mga, turista doon. mga specific complexes Oo. ba? Or mga avenues na talagang makakain ka na puro food lang? Yes, of course, hindi mawawala yan siguro sa lahat ng lugar, di ba? Doon sa Tacloban, sikat ang mga barbecue sa Magsaysay Avenue. So yung Magsaysay Magsaysay. Avenue, malapit lang siya sa UP Tacloban. Yung Magsaysay din yung tawag sa Baguio. Hindi ba? Tama ba ako? Magsaysay Road? Magsaysay Road? Hindi ko sure. alam. Oo, hindi ko pero alam ko parang sounds Mm-mm. ganon. O, tapos, So ganun. So after class, kain ng barbecue doon sa Magsaysay Avenue. Tapos katabi lang siya din ng Balyuan, which is isa din Balyuan. significant Balyuan Amphitheater, which is a significant place din sa Tacloban. Oo, kasi parang doon nagpapalit yung balyo kasi balyo. balyo. It's a right term. Balyo. Balyo. Hindi siya baliw. Hindi, Balyo. Balyuan. Parang ano siya, walay term siya ng palitan. Kasi every June din kapag malapit yung festival, may nagaganap na parang occasion na magpapalit yung Senior Santo Niño. Pupunta yung Senior Santo Niño from Basay Samar to Tacloban. So doon sa Balyuan doon, marami ding barbecue na makakainan. Barbecuehan. So, barbecue Oo. talaga Yeah, pag gusto mo barbecue. mag-food Oo. trip. baka Pero- naman may may special sauce ang mga taga-Tacloban. Oo, ang sarap ng barbecue sa Tacloban. Compared mo dito. Ha? Malaki ba? Or ito ba yung tipo ng barbecue na maliliit pero madami? Tapos mura? Yung mataba. Yung malaki. Oo, yung Nakakataka. malapad. Tapos actually, alam nyo, after Yolanda, nagsisulputan din yung mga kainan, yung mga restaurants, yung mga yung mga Ano yan? restaurants. Habang nag-renovate na? Oo, after Yolanda talaga, nung summer tapos December, dumami talaga siya. So, pwede kayo mag-food hop doon, mga ka-chicks, kung gusto nyo kumain sa Tacloban. Siyempre, mahirap na mag-food up kung wala kang budget, no? So, Oo because nga. bigyan mo naman kami ng rough estimate. Magkano ba ang kailangan namin para ma-enjoy namin yung pagkain sa Magsaysay Avenue tsaka yung everything. Everything. Everything and everything. 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 Ano Alright. bang magkano ba ang kailangan namin? Siguro kung gusto nyo lang matulog sa bahay ko, syempre, wow! Nag-invite! Pwede. Ayan, mga classmate, meron na Meron na, tayong oo. connection. May free pass na kayo. Ang number niya pa 092. Kasi medyo, actually mura din naman ang mga hotel doon. Oh. Mura din naman ang mga hotel doon. Siguro Okay. nasa 500 ang rate to 1,000 pesos. 500 to night, 1,000. night. Siguro A night. pension house Wow. yan. Pension house, Ha? traveler's lounge, or whatever. Kasi yung mga, siguro ganun, no? Mm-mm. Kasi yung mga hotel doon, maliit lang siya. Hindi siya yung okay. bonggang-bonggang hotel na makita natin dito sa Hindi siya yung Manila. mga yung mga Oo. nasa Pasay, yung mga Yeah, ganun. yung mga gano'n. Alam mo, Ganun. yung mga ganun. Okay. Oo. Tapos, With food and everything. With food. Transpo, paano means of Transpo. transpo? So, kasama na yung transport. Walkable? All in all na, from Manila. walkable talaga siya. Oo. Wow. As That, in, so that malakad it's na that lang. small. It's that intimate. Yeah. Kaya parang kilala mo na lahat ng tao sa Tacloban Mhm. kasi maliit lang siyang lungsod. Okay, so actually, yun ang nakakatawa din sa mga lugar sa Pilipinas, no? Kung iisipin mo, dahil sa sobrang liit niya, you can actually experience the culture in just a day or Mhm. two. Tama ba? In Yes. just a day or two. Kaya. Kahit isang araw lang. Oo. Ayun. Ganun kaganda. From the city proper, pupunta ka sa Balyuan, Mm-mm. then pamasahe ka, punta ka sa MacArthur Park, which is nasa katabing bayan ng Tacloban. Ayun nga. Pero alam mo, yung mga information na nakuha natin kay Classmate Steve, hanggang experience kumbaga. Yes. And experience is the best teacher. Pero tingnan naman natin kung ano ba ang mga nasaliksik ng ating mga researchers. Yung atin naman. Oo, dito sa yung La mga Cochica. popular. Oo, tungkol sa researchers. ating lugar na Tacloban. Kaya nandito po si Classmate Ali para pag-usapan ang Tacloban more and more dito lang po sa Lakbayan.
Magandang araw sa inyo mga ka-chicks. Natapos na naman ng isang linggo at hetong at Martes na naman. Ramdam na natin ang pagyakap ng init ng panahon. At ngayon, ngunit patuloy pa rin tayo sa pagpupush ng mga aktibidades na ginagawa at pinagkakaabalahan natin. Bagaman magpabago-bago ang klima, huwag niyong kalilimutan kasama niyong saan man ang lakwatsa niyo. Ako po si Classmate Ali at narito na ang Lakbayan! Itong nakaraang linggo ay nakijoin kayo sa mga interesting na lugar na pwede puntahan ng mga taong umiibig, mga taong feeling in love at mga luhaan. Masaya tayong na-inspire na bumiyahe at i-share ito sa mga kaibigan at lahat ng tao. Nakakatuwa ring isipin na mayroong mga lugar na magpapadama sa atin ng comfort, warmth at happiness sa kabila ng totoong nararamdaman natin. At syempre, usapang puso rin lang din naman, hindi pa huhuli ang escape from reality adventure natin patungo sa Tacloban. Ang Tacloban ay kapital, sentro ng pang-ekonomiko dahil sa komersyo, turismo, edukasyon at kultura ng Eastern Visayas. Bakas ang kagandahan nito mula sa sinaunang simbahang, mga museya at iba pang kaakit-akit na mga lugar. Hindi kaila sa ating kalaaman ang pinagdaanan ng lugar na ito sa nakalipas na taon. Gayunpaman, hindi lingid sa ating kaalamang umaahong muli ang Tacloban at pinakikita nitong kaakibat pa rin ito ang natural na kagandahan mula sa kasaganahan ng kalikasan hanggang sa pagtatayo ng bagong syudad. Kaya naman mga ka-chicks, hindi mo kailangan magdalawang isip upang puntahan ang Tacloban dahil hindi mo pagkakasayangan ang pera sa pagbisita roon dahil tiyak magi-enjoy ka. Kaya naman dapat talikuran na ang masamang nakaraan at yakapin ang bagong simula at ito ang hatid sa inyo ng pinakaaaliwan niyong segment. Muli ako si Classmate Ali at ito ang Lakbayan! Ayun nga mga classmates, ang lakbayan, ang dami natin natutunan, no? Puro hugot naman sinasabi ni Classmate Ali. Pero wag po nating pagkailahin na dahil, kahit nga na dumaan ng maraming unos, no, ang ating lugar na Tacloban, nandyan pa rin sila still strong at inaayos ang kanilang lugar para sa... Tayo pa din. Oo, tayo pa rin. Nandyan pa rin sila at very much intact. Ayun. At syempre, abangan nyo po susunod na segment namin ng Concerned Citizen Attack. At syempre, sagutan nyo po ang aming question of the week. Ano ang nagbibigay sa'yo ng pag-asa? Send in text messages in 0927-220-8332. You can promote with us and leave us a message on Facebook. That's facebook.com/lakwachika.dzup1602. You can also tweet us at lakwachika.dzup. At syempre, visit tayo ng aming website, dzup.org. Magbabalik po ang Lakwa Chika. Tara, makijoyride na. Dito lang sa Lakwa Chika. Ayan po mga ka-chicks, bago po tayo bumalik sa ating lakwatsa sa Tacloban, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka sa Lakwa Chika, ka-chicks ka pa. And we are back. Dito na po yun sa Lakwa Chika. Kasama niyo pa rin ako si Classmate Cholo. At ako pa rin po si Classmate Stel. Hindi ko ikaw talaga mawala. Hindi ko alam. Baka bukas ako po si Classmate Dave. Mag-iba na po ako ng pangalan. Ayun, at syempre, ito po kasama rin namin si Classmate Dave. No? Hello. Ayan, Classmate Dave. Ang dami nating nalaman tungkol sa Tacloban. Tacloban. Kagaya nung Pintados Kasadyaan Festival Yes. na dati ay separated. Ngayon Na ay iisa pinagsama na. na. Ayun. At syempre, ang Sangyaw Festival at ang Magsaysay Avenue na kung saan makakabili ka ng masarap at malinamnam na Barbecue. Ayun. Actually, yun lang natutunan namin sa'yo. Oo nga, hindi mo sinabi Pwede yung mga pumunta kayo pasalubong. At syempre ang pagmamahal din ni Ferdinand Marcos kay Imelda Marcos na nakikita talaga natin na yung intensity na Pagmamahal niya. May bridge. Actually may nakita nga akong picture dati, no. Ano ko lang to, out of topic, no, off topic siya. Pero yung may picture doon na parang hindi yung sense hindi ko i-verbatim pero hindi kita kailangan, hindi ako naniniwala sa panliligaw kung alam kong ikaw naman yung... Kay Marcos ba yan? Oo, kay Marcos. Oo. Oo, may ganun siyang... Iba din. Ang dami niyang feels nun. At napapakita naman sa mga binigay niya kay Imelda sa Tacloban. Ang dami niyang shoes. Well, ayun. Oo nga, Ang dami niyang shoes. pero no, kesa na pag-usapan natin ang sapatos ni Imelda, pag-usapan naman natin ang mga nangyayari, mga kaganapan sa Tacloban na, ayun, na mga siguro hindi namin alam dito sa Manila na pwede mo kaming i-enlighten, no? So, simulan natin na dun sa sa pagbangon ng Tacloban. Masyado kasi natin dinidelvin kanina yung mga nawasak na mga lugar, ganun, and yung devastation. Pero tingnan naman natin paano ba bumabangon ngayon ang Tacloban? Actually, from
Yolanda, feeling ko naman nakakabangon unti-unti ang Tacloban. Like, nagbukas na yung mga establishments doon. Tapos, actually, mas dumami pa, mas sumigla yung mga establishments doon. Bukod naman sa, siguro hindi din naman masusukat yung pagbangon sa pagdami ng establishments, diba? Exactly. Siguro sa tao din. Kasi, yung pag-uwi ko nung December, parang di ka talaga makakita ng bakas na naging biktima sila ng bagyo. Talaga? Sobrang, kita mo sa smile nila na masaya sila despite sa nangyari. Oo. It reflects kung gaano ka-strong ang mga taga-Tacloban and just not Filipino. and not just that, Pangkalahatan. exactly, the Philippines, na kung isipin nila natin, 'di ba, nangyari yung Tacloban after a few yung Yolanda sa Tacloban after a few months, gumawa sila ng isang trending video at yun na yung Happy ni Pharrell Williams, na sumayaw sila. Na kahit nandun sila sa mga nasirang lugar ng Tacloban, napapakita pa rin na ang saya-saya nila at kaya nilang bumangon. Diba? Commendable yan sa ating mga friends from Actually, Tacloban. kasi doon, bakas pa talaga yung mga nasira ng Yolanda. Parang City of Ruins siya. Marami pang bahay na sira-sira, yung ibang bahay iniwan. Baka maging historical Oo, ganun. mga places Historical din yan. cities After Along. after Along what? after some years. Yeah. After a long time. Pero speaking of historical, one very historical event ang nangyari sa Tacloban just a month ago. A month ago. At yun ang yung pagdalaw ni Pope Francis. Well, hindi ko matatanong sa'yo kung anong feeling na nandun ka sa Tacloban. Kasi wala ka naman talaga. May pasok tayo. Pero I bet you have feedback from your family and friends there na ano nga ba talaga ang feeling na nandoon, ang presensya ng isa sa mga, hindi sa isa sa mga pinakamataas, ang pinakamataas na parang hindi natin sa pinuno ba? Or ang pinakamataas leader. na leader Ama. ng Simbahan Roman Katoliko. Catholic religion. Si Pope Francis nandoon. Ano ba daw ang pakiramdam? Actually, yung mama ko tinext ko. Kasi nanood ako ng live streaming nung misa niya sa Tacloban. O ikaw, bilang sa pagtagapanood ng from the TV lang, ano From the naramdaman? TV, ako parang sagad sa buto yung emotions. Kasi nandun ka nung pangyayaring yun, parang ikaw mismo sarili mo, alam mo kung anong nangyari. Tapos nung binibigyan ng mensahe ng Papa, ng Santo Papa, yung mga Taclobano na nandyan lang siya, yung Diyos. Parang hindi kayo iiwan. nakapagpabigay talaga siya ng pag-asa, diba? Tapos yung habang nanonood ako ng live streaming, dahil di ba nakita ko na maraming umiiyak, syempre nag-emotional sila. Habang umuulan pa yun, Oo, diba? habang umuulan. Tinuloy niya pa yung misa. Tinext ko mama ko, sabi ko sa kanya na, Sige, iwaray mo nga. Iwaray mo. sabi ko, ma, nagtuok ka Parang Umiyak ka ba? Kumusta ang misa? Tumuok ka Tapos, sa Tagalog, kumusta yung misa? Umiyak ka Tapos nag-text back siya. Ang funny, sabi niya, matigo ka good. Tapos, ibig sabihin, ang galing mo manghula. So talagang actually, kung isipin mo rin kasi, just the thought of Pope Francis putting it in his itinerary, sa kanyang Pope Francis World Tour, na diba, na pumunta siya dito at sadyain niya ang Tacloban and to talk and to inspire people na don't give up, God is here. Diba? Parang very inspiring. And I bet, yun nga, sabi nga actually kahit sa news, makikita mo sa TV, makikita mo yung mga tao, pag ini-interview sila, na parang, anong pakiramdam, anong feeling mo? Kasi naka-barricade hindi naman lahat nakakapunta talaga doon. Naka-barricade siya yung Saan lugar. pa ginanap ang Sa misa? Tacloban City Airport. Malaki yun. Yeah. Pero Pero yun nga, naka-barricade siya. Pero pag tinanong ng mga reporters, paano yung pag hindi ka nakapunta doon sa Tacloban City Airport? Sabi lang, okay lang basta masulyapan lang. Marinig, masulyapan lang. Kung nga din parang nandito ako, pumunta pala ako sa UST. Parang okay na masulyapan sobrang siya. daming tao pa naman. Sobrang daming tao. The holiness, the aura itself is enough. After that, everyone felt blessed. Pero kamusta naman yung turismo ng Tacloban? Well, actually, hindi natin mapagkakaila na fare rates went down because of what happened, no. Pero did that stop Tacloban ba from getting more tourists, more visitors? No, actually mas lumakas yung turismo sa Tacloban. Bakit? Kasi parang after nung Yolanda, pang dami-dami ng tao, maraming foreigners. Ganun, no. Ano ba ito? Tumutulong? Siguro yung iba yung may mga ibang tumutulong, tapos may mga ibang turista lang talaga.
na tumitingin. Oo. Well, in the perspective of history talaga, no, once you go there after that tragedy, you are witnessing history. Oh, The yes. history of the Oo. Philippines. So parang wow, ito pala yung nangyari. Ito pala yung dating ganun. Ito pala yung dating Yes. Pero- ito yung dating daan na dinadaanan ng mga tao. Pero parang hindi naman siya pampasigla. Oo. Ano yung tingin mong mas magbo-boom pa na magpapasigla ng turismo ng Tacloban? Turismo. Actually, kasi 'di ba, ang City of Tacloban, isa siyang city by the bay. Oo, city by the bay siya kasi tabing dagat lang naman siya. Papaligiran siya ng dagat. Mm-mm. Siguro, kailangan ding i-develop Okay. yung mga dalampasigan para para maging tourist attraction din naman siya kahit papaano. Well, that's actually that's a really really nice way of putting it, na parang kahit na ang daming dinanas, no, yung tourism still, well, actually may mindset talagang tao eh. Ewan ko, napapansin ko nung dati pa nasa tourism ako, no, inaaral namin yun na bakit nga ba kapag may kunyari may wars, may mga military wars, or kahit may mga nangyaring tragedy sa isang lugar, mas nainganyo yung mga tao na pumunta. Well, ang sabi sa akin ng isang professor ko, no, na kapag may dumanas na tragedy or may dumanas na war sa isang lugar, mas nagiging safe daw ang lugar na puntahan. Bakit? Kasi Parang kasi nag-up yung security. Diba? Kasi okay, alam na natin na may mga kunyari, alam na natin na may bomb threat sa BGC. Kunyari lang. Alam natin na may bomb threat sa BGC. Kunwari lang po. So sa susunod na araw daw, mas okay daw na pumunta sa BGC kasi alam mo daw na Natapos binabantayan na, or na binabantayan, 'di ba? So, ewan ko kung may ganung mindset Pero daw. bakit ka pupunta or gusto mo pang maki-involve sa something like that? Well, May basically, mga adventures ng Want to be mga tao, Adventure, diba? parang Want to be andito part tayo. of the history. Tarula. Ayun, to be part of the history. Hashtag. Ayun naman. Tips from mas nauna pa yung tag kesa sa hashtag, no? Yan ang Be part pausuin of natin. history hashtag. Balik Nandun na. ako. Ayun, pero pag-usapan natin ang favorite ko, no? Ang favorite ko pag-usapan pag nandito ako sa host chair, no? Ang gobyerno. Kamusta naman ang gobyerno ng ating minamahal na Tacloban? Anong mga efforts nila in terms of rehabilitation? Talagang seryoso. Oo. Sarat lang, oo. Anong mga Ano naririnig yung mo? mga minimension mong political conflicts? Actually, yung political Conflicts, tsaka yung pag-ano nung sa Tacloban after nung Yolanda. O sige, unahin natin yung Okay, rehabilitation. alright. The good side muna. Alright. Anong Sa rehabilitation sila? rehabilitation, feeling ko hindi naman siya good eh. Feeling ko may kulang ang rehabilitation. Kasi noon kasi after Yolanda, may parang rule na ilang meters away from Dalampasigan. Oo. Yung mga bahay. Okay, Oo, so yung ilang mga meters from the residential. Dalampasigan Oo. dapat yung mga Oo. bahay. Oo. Ano nangyari? Pero nandun pa rin yung mga tao kasi hindi naman sila binibigyan ng pabahay. Wala namang maayos na rehabilitasyon. Papalipatin ka, hindi mo naman alam sa Oo. kalilipat. So may mga nakatira pa rin talaga sa mga tents. Oh, Hanggang- no. Hanggang ngayon ba? Hindi na? Okay na ba? Okay na ba ang mga tao sa... From your Tacloban? visit Sa last visit ko nung December, hindi, may mga nakatira pa rin. Talaga? And it's been a year, ah. Oo. Yes, More ang than a tagal year na talaga. Knock-knock po sa mga puso. Opo, tulungan po natin ang ating mga Promise. tao doon. Tapos Pero- kung may Mga mga kababayan. bank houses man, kung may mga, nakita ko din yung mga bank houses eh. Tapos makita mo na plywood lang siya. Parang plywood lang siya pinapatong-patong, tapos pininturahan. So, ganun kalala. It makes you think, no, what if it happens again? No, knock on wood. What if it happens again? May preparedness ba ang Tacloban sa second attack of, let's say, Yolanda Part 2? Wait, di ba ang Ruby ba? Dumaan ba sa Ruby, ano? yeah. Yes. Ayun. Dumaan doon. Nakinabahan ako nun eh. Kasi sabi ko, dadaan naman siyang late. Oo. Nakabangon na ba ang mga Wala, taga-Tacloban? actually wala namang casualty. Yung Wala. mga bahay lang din talaga. Ayun, well, Oo. sabihin natin ng Ruby, no? Ruby is Yung mga- not as hard Oo, as hard as Yolanda. Yolanda. Pero yun nga, babalikan natin yung tanong, no? Paano, knock on wood, magkaroon ng Yolanda Part 2? Is Tacloban ready for that? Is Tacloban, after that incident ng Yolanda, has Tacloban, the government of Tacloban, prepared anything for Tacloban to survive? Actually, may ginagawa namang mga hakbangin yung Tacloban City Government. Nung 'di ba nung December may dumating din na bagyo doon. Tapos sobrang effort na sila sa pagpapalikas ng mga residente Okay. na pumunta sa mga evacuation center. Pero hindi lang naman talaga dapat
magsastop doon. Mhm. Yung pabahay din, kailangan bigyan sila ng konkretong Oo. bahay, yung maayos na bahay na talagang kahit anong bagyo pang dumaan, hindi masira. Yung Oo. dapat ba ito yung Oo. dapat na hindi lang prepared na Oo. sa pagdating ng bagyo, pero yung dapat nakaka-adapt na Mm-mm. na hindi na kailang lahat mag-evacuate. Well, Siguro mga pangkabuhayan din para Oo. matulungan din silang makabuo ng sarili ng mga tahanan, di ba? Well, sige, let's think about it in the government perspective. No, we can't think about immediacy as in like let's make it immediate na talaga na Mm-mm. eto na gawin na natin siya. Kasi if we think about it, there are other factors considering yung mga hinihingi natin from the government like budget. Do they have the budget? Pero di that's ba a- nagka-budget? Pero ang daming Oo, donasyon eh. ang Oo, daming donasyon. donation Donasyon. eh. Saan na yun nga, hindi pupunta? siguro for food, shelter, and konting rehabilitation of the historical landmarks. Well, siguro I think there is this pwede siyang point, pero hindi ko sinasabi na ginagawa nila. Mm-mm. Pwede nating gawing point din na yung turismo, tinutulong nilang i-boost yung tourism nila para mas maraming taong pumunta at mas maraming mag-spend for Tacloban. So parang dumadagdag sa funds nila for further rehabilitation. Pero yun nga, Further, kung isip, may on-process ba? ayun lang. Yun lang. Siguro for now, wala talaga O, di- nakita oo. as in. Sana ganun ang gawin nila. Well, let's see, no? Kasi it's been a year. O nga, a year has been a year is Matagal kayo long ng na Matagal talaga. lang. year. Matagal lang yung year. 1 year. Pero ewan ko, let's see kasi the damage of Yolanda is not minor eh. Very yeah. major Sobra. eh. So siguro may mga lugar lang sila talaga na very major places na inaayos nila at yung inuuna muna nila yon Mm-mm. bago yung mga bahay ng mga tao and whatever. Pero let's see, hindi natin maano. Knock, knock. Oo, yun na lang ulit. Knock, Knock po sa mga knock. puso ng Yes. mga tao. Ayun At na lang. naway matulungan natin ang ating Yes. mga kaibigan doon. Ang pagtulong ay hindi lamang on the event, after the event, as in days after the event, kundi patuloy po dapat ang Yes. pagtulong natin. Hindi tumitigil ang pagtulong ng sa ating mga kapwa Pilipino, no? Oo, One nation, one Philippines. Yeah, saan yan Iwagin mo galing? ng Pilipinas. Pina. Ay, wag na. Oo. Okay. Ang sama ni classmate Cholo. On a lighter Guess note natin si naman, classmate oo. Dave ngayon. On a lighter note naman, can you complete this phrase? Tacloban is the city of... Hope. Alam naman natin lahat yan. City of Oh. Hope talagang Tacloban. Tulad ng sabi ko kanina, despite sa nangyari, Despite all Oo. odds. talagang hindi mo makitaan ng bakas ng pagiging biktima sa kanila. Ah. Sa amin, actually. Di ba ang saya-saya ko? Kilala niyo naman ako, di ba? Oo. Talagang walang bakas Pero, Well, ng oo, Yolanda. pero nakikita ko na kapag na-mention, nakikita ko na nalulungkot ka. Syempre, di may Oo. iwasan din it's yun. good na Oo. lang. Pero, ayun na, City of Hope, tama yan. At syempre naman talaga, we all should have hope na, the sun will come out tomorrow. Yes. After the rain. Bet your bottom dollar that tomorrow, there'll be sun. Kanta yun. Tomorrow is another day. Ayun. Syempre, nga. Yun lang. Whatever happens today, let's not make it a burden for tomorrow, 'di ba? Kasi tomorrow's another day and ayun nga, yun na siguro step by step ang Tacloban at sa ngayon 1 year na nakalipas, kung hindi man nakikita sa gobyerno, nakikita naman sa mga tao na yun nga day by day ay umaayos at gumaganda ang buhay nila. Well, that is commendable, no? Saludo kami sa lahat ng mga taga-Tacloban. At saludo din kami sa iyo, classmate Dave, sa pag-share ng iyong insights tungkol sa mga kaganapan sa Tacloban. Alright. Ayun. At syempre, bago pa tayo bumigat, no? Sagutan natin question of the week dahil iyan po ang ating next segment. Ayun. Ano ang nagbibigay sa'yo ng pag-asa? Ayun. Ano nga bang nabibigay sa iyo ng pag-asa bilang City of Hope, no? Malalaman natin yan mamaya. Pero sa ngayon, sagutan niyo po yan. Pwede pong on our Facebook page or pwede niyo rin po i-text. Pwede niyo rin kami i-text sa 0927-220-8332. And follow us on Twitter, twitter.com/lakwachika DZUP. At syempre, bisitahin namin website dzup.org. Magbabalik po ang Lakwa Chika. Tara, makijoyride na. Dito lang sa Lakwa Chika. Ano nga ba ang nagbibigay sa iyo ng pag-asa? Malalaman natin yan. Pero sa ngayon, UP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka sa Lakwa Chika, Ka-chicks ka pa. Ayun nga, sinimulan na namin ang tanong, no? Ano nga ba nagbibigay ng pag-asa sa iyo? Sagutan niyo po yan dito sa Lakwa Chika. Ako po si classmate Cholo. At ako naman po si classmate At Stel. kasama pa rin namin si classmate Dave. Hello! Ayun. Hi. At syempre,
yun nga sabi namin na question of the week na po at yun nga tinatanong ko kanina, pangatlong beses ko na ito sasabihin na ano nga bang nagbibigay sa iyo ng pag-asa. Pero bago yan, no, meron tayong announcement no mula sa ating mga kaibigan sa kabila. All aboard the biggest and most controversial educational forum, UP Economic Towards Consciousness and the UP School of Economics Student Council brings you Kapekonomiya. Ayun. Express an educational discussion on the MRT LRT fare hike and the public transport system of the Philippines. Brewing this Friday, March 6, 4 to 7 p.m. in the GT Toyota Auditorium. Free coffee will be served for the first 180, tama ba? Yes, 180 participants. Ayun, for more details, check www.facebook.com/UPSE_student council or facebook.com/UPETC. Ayun, so www.facebook.com/UPSE.studentcouncil or www.facebook.com/UPETC. Ayun, check nyo po yan. Magandang ano yan, no? Magandang usapin yan. Yes, free coffee, so be there. Oo nga, Kapekonomiya nga naman yung pangalan, no? Hindi ka magbigay ng kape, ewan ko na lang. Kapekonomiya Express. Magandang ano din topic, MRT, yes. LRT hike. At speaking para maintindihan naman kung bakit nga ba magkaka-hope tayo na ano yun. Isa yun sa mga nagbibigay sa akin ng pag-asa, no? Yung mga ganyan, na bigyan tayo ng pag-asa na maayos ang MRT, LRT. Oo, pati na rin malaman ng taong bayan kung ano ba talagang dahilan kung bakit tumaas. Sobrang taas. Actually, pero kung tatanungin mo, may ginagawa nga bang gobyerno? Feeling ko meron kasi nung linggo, sumakay ako ng MRT. Sasakay dapat ako ng MRT, pero 12 o'clock pa sila nagsimula ng operations because inaayos daw nila yung railings. So, that's one move, 'di ba? We'll see. Pero ikaw, classmate Dave, ano nga ba ang nagbibigay sa iyo ng pag-asa? Kayo mga classmates, ano nga ba ang nagbibigay sa inyo ng pag-asa? Dahil yun ang ating question of the week for this week. For this week. Ayun. So ikaw, sigutan mo muna at simulan natin, classmate Dave. Ano nga ba ang nagbibigay sa iyo ng pag-asa? Iniisip ko lang, after the rain, there's always a sunshine. Ayun. Yung quotation na yun, well, tama nga naman. No? Yun nga sabi natin kanina, hindi sa lahat ng oras may problema. Sabi naman po ni classmate Christine, siguro yung fact na wala pang kumukontra sa akin, kaya feeling ko pwede at kaya pa. Oo like nga a boss, yes. Gusto ko yung like a boss. Like a boss. Ayun, sabi ni classmate, basta may bukas, may pag-asa. Parang parang sa'yo lang din, sense. classmate Dave. Classmate Vince din, sabi, mga pangarap ko sa buhay, as long as I can dream, I have hope. Oh, that's nice. Totoo naman. At sabi naman po ni classmate Paul, yung makakatapos din ako ng pag-aaral. Oo nga naman, hindi lahat ng tao ay nagbibigay sa'yo ng umaabot ng pag-asa. 7 years. Hindi ba? Sana. Sipagin natin mga classmates. Sabi rin ni classmate Hana, yung alam kong parating may bungang maganda ang lahat ng bagay at mga pangyayari. Positive thinking. I like Actually, that. tama. Actually, lahat na nandito. Ayun, may picture. Oo, may picture, may quotation tayo. Dreams don't work unless you do. Exactly my point. If we don't work, how... Alam niyo tama na parang wag kang mag-expect na may mangyayari kung wala ka namang ginagawa. Oo, yung mga ngarap ka lang, tapos titignan mo lang na. Exactly. Ito, sabi ni classmate Vea, yung alam ko na ginagawa ko ito at hindi lamang para sa aking sarili, kundi para na rin na rin sa mga nagmamahal para sa akin. Ayun, sabi ni classmate Ryan, sa bawat bagong araw, bagong pag-asa ang dala. Ang daming positive dito. At least wala akong hugot din dito, except it's not for love. Wala tayong naririnig ng mga ng mga negative quotations about yung mga Siyempre. Bakit ka paasa, masasaktan ka lang. Sana wala naman. Well, actually, sige, sabi natin kay classmate Lainey, yung mga panahon na sinasabi ko na sa sarili ko na hindi ko na to kaya, ayoko na, and was already on the verge of giving up completely. But for some reason, we all managed to get through the tough times kahit na akala natin hindi na natin kaya. Parati ko na lang iniisip na kung kaya ko dati, mas kakayanin ko ngayon. Exactly. Ayun, yun ang progressive thinking. Kung kaya ko dati, ba't hindi ko kaya ngayon? Tapos ko na yun. Kung di Another kaya, obstacle lang to. Diba? Kaya ko to. Kung pinasa ko Math 17, ba't hindi ko kaya pasayin ng Math 50 series? Diba? Tama. Tibay loob. Ganun lang yan. Ayun, last. Bigyan natin. At ang sabi naman ni classmate Justine, yung mga tao na may mas malala pang pinagdadaanan kaysa sa akin, pero nagagawa pa rin ngumiti.
Sila nga kinaya, ako pa susuko. A very nice Yes. ending. Like Tacloban, no? Ang dami exactly. naganap, humingiti Classmate pa din. rin. Ganon, Yeah. solid ang Totoo ating yan. mga kaibigan sa Tacloban. Alam mo, ang daming positive, no? Kung gusto niyo talaga, kung bad vibes kayo ngayong araw, eto makakatulong sa inyo, pampa-good vibes nga naman. Siyempre, kung gusto niyo pong mabasa lahat ng mga sagot ng ating mga classmates, no? I-check nyo lang po yan. Nandyan lang po yan sa aming Facebook page, no? facebook.com/DZUP1602. Ayun. At siyempre, You can also tweet us at Lacochica DZUP. ayun, correction pala, facebook.com/lacochica.dzup1602. Ayun, at syempre, bisitahin namin yung website, dzup.org. Ang susunod na programa ay Talatugtugan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. At abangan ang boss na estudyante silip 10 to 11 a.m. sa himpilang ito. At syempre, bukas samahang bidang-bida kasama si Robert at si Cristel. Tama? Tama. Tama tayo. Ayun guys, so samahan niyo ulit kami sa isa na namang oras ng Lakwatsa at Chikahan. Every Tuesday lang po yan, 10 to 11 a.m. Ayun, Dave, gusto mo ba magbabay? Bye-bye! Bye-bye! Wala mo lang babay. Thank you sa lahat ng mga Wala ka bang gustong batiin? Maraming salamat sa lahat ng mga nagpasalamat sa fans. Sige, Okay, tara. mga Dave natin. Yung mga fan Huwag base. natin pahabil to. Baka saan pa tayo mapunta. Ayan, no? Kasama pa rin kami. Ako po si classmate Cholo. At ako naman po si classmate At Stel. kasama namin si classmate Dave sa isa na namang oras ng Lakwatsa at Chikahan dito lang sa Lakwa Chika. Tara, maki-joyride na. Dito lang sa Lakwa Chika.